So what is up no mga kabayan, muli tayong nagbabalik para sa panibagong video. And then panibagong video, syempre, panibagong project and panibagong grind na naman tayo, no? So bago tayo mag-start, make sure no i-follow nyo tong social media natin. And then meron din tayong Telegram group sa mga gustong sumali. Welcome na welcome kayo sa group namin. Especially yung mga baguhan na hindi alam kung saan ba sila mag-i-start and kailangan nila ng tulong or guide. So, welcome na welcome kayong lahat sa group namin. I-click nyo lang tong link na nakikita nyo dito, yung link 3. So, click nyo lang yan and then makikita nyo yung server namin. So, proceed na tayo no sa pag-usapan natin today na isa ding play to airdrop na laro no. So, ito yung The Beacon. So, ayan no, makikita nyo naman agad-agad is nakaano na siya sa mga tinatawag nating feedbacks from different well-known people dito sa space. First is from Sasha sa Dimensional CEO siya. So, ang sabi niya is talaga namang napakaganda daw no, The Beacon, insanely fun game. And next is from Kagi. Ayan, makikita rin natin dito. Sabi niya is it was fun to play. And then next from Ilo, a content creator din. And then sinabi niya din is it was actually fun. Kung may hindi pala nakakilala kay Kagi, talagang nag-i-stream na to ng mga play to earn magmula pa noon nung kasagsagan pa ng Axie. Talagang nagtutweet yan ng mga play to earn, ganyan, nag-i-stream. And talagang marami yung alam pagdating sa tinatawag nating play to earn. And the next one, ito pa from Real Jonah Blake, CEO and founder of RE3W. So ayan, sabi niya rin, is one of those breakout Web3 games right now. So talaga namang napakaganda. And then may makikita nyo dito is daily events, new loot box is juicy, funny characters, challenging levels. So talaga namang pati yung mga well-known people dito sa space is talaga nagagandahan sa The Beacon. So next is ways to play. Paano nga ba to? Ano ba yung pwede nating gawin dito? So ayan, meron silang PvE content, meron silang build your home, and then social. Pero sa ngayon is ang inano pa lang is sa phase 1 kung saan pwede tayong maglaro lahat. And then meron din sila mga NFTs which is yung founding characters, Moonfei pets, and then yung mga items na pwede mong ibenta. So papakita ko yan. Ito yung nila, founding characters which is nagwa-value around $81 or $82. And then yung next is yung mga item nila, iba-iba kasi yan. So kung makikita nyo dito, meron sila mga binebentang leathers jacket, birthday pants which is nagwa-value ng 21, different value depende sa uri ng item na ibebenta mo. And then next is yung pets nila. Kung makikita nyo dito, talagang napakalaki ng floor price which is nagwa-value siya around 1,255 US dollars, 'di ba? Yun yung latest na sale. Talagang napakamahal or napakalaki kung ng value nitong pet nila ngayon. So paano nga ba makakalaro nito or ano nga ba talaga to? Ano na to kasi may palugit to or like 3 weeks lang ang bigay nila para malaro tong the new ito yung bago nilang quest na The New Frontiers quest. So ito lang yung mga yung mga pwede natin may mga rules sila, mayroon silang iba't ibang paths. So yung main path is yung easy missions and then reach the 7th node to qualify for the rite of passage whitelist with the surprise at the final node. And then meron din silang story path, fun stories with sneak peeks of new content. So may makikita rin kayo mga ganyan sa mga path na dadahanan nyo mamaya, papakita ko yan. And then yung combat path, ayan, challenging dungeons that increase in difficulty and prestige awarded as you progress. So, ayun yung mga different paths sa nyo mamaya. So, only the main path is needed for the WL or whitelist draft eligibility. So, yung main path is yung mismong tuwid na daan. Yung mismo yung like needed nyo, kailangan nyo for WL draft eligibility. Story and combats are optional lang siya. So, hindi talaga siya like totally needed. So, mag-focus kayo sa main path mismo. So, like we are a game, so they grant higher prestige. So, like prestige, meron din siyang something na binibigay sa laro mamaya. Meron din siyang value, something na ganun. Some nodes are time-gated, unlocking daily. So, ito yun, increase your rank by earning prestige. Yun yung use case ng prestige para mag-increase yung rank nyo. Like it is an XP for the game itself, no? So, the more prestige na nakuha nyo, mas malaki rin yung level na nyo.
So, if may malaki kayong rank, mas malaki din yung WL draft odds na makukuha ninyo. And then, meron din silang token na ipapamigay mamaya. And then, meron din tayong referral system mamaya. Mayroon akong bibigyan na referral. Kung gusto nyo gamitin, welcome na welcome kayo. Pwede nyo gamitin. And then, yung mayroon din silang side quest pero hindi pa siya available ngayon since it's week 1 pa lang, no? Kaka-start pa lang, as in sariwang-sariwa pa yung game na to. So, ito yung mga prizes or rewards sa chest. So, may makikita kayo dyan. Ito. Ayan, kung makikita nyo, no? Chest and rewards. So, may mga rewards dito na kaakibat sa paglalaro. So, once na ma-reach mo yung specific prestige na kailangan, pwede ka mag-open ng chest and then may makukuha kang different items. First is pwede mo makuha medallions na magagamit mo in the future token allocation nila. And then next is yung ARB tokens. Ayan, no? Kung makikita nyo, talagang free to play lang naman, pero pwede kang manalo ng pera. So, ayan, the rarest drop being up to 1,000 ARB. So, ayan. Tapos next is event exclusive mythical cosmetics. And then meron pa silang next is prestige points, which is meron yung value, no? Na magagamit mo para, diba, magpa-level or magpa-rank pa. So, cosmetic NFTs and ARB tokens are claimable after the event. So, hindi pa sila pwedeng maklaim hanggat nag-ongoing pa yung event. So, after 3 weeks, matatapos na yung event. And then, TGE will take place in the future. So, no info pa about their TGE or token generation event. And then, yung medallions, hindi siya tradable. Pero, makiklaim siya pero hindi siya pwedeng matrade. So, ayun, no? If meron naman kayong founder characters and pets, ayan, pwede nyo basahin ito or sabihin ko siya. Loot drops from FCs in dungeons will be credited to the New Frontiers quest at the end. Loot will be reflected on the New Frontiers app interface after week 3. So, may yung pets naman, guaranteed whitelist and free extra chest will be claimable or which will be claimable by week 2. And then yung partnered collection benefits available by week 2. So, mga partnered collection nila, magkakaroon sila ng mga benefit, no? And then, remember lang din na no token allocation has been allocated to investors or private sales. So, ang only way nito is to get it is through the New Frontiers quest, which is yung ginagawa natin ngayon, or a rite of passage and will be distributed in the future. So, no info pa tayo. So, stay tuned lang dyan for more information. And then, laro lang kayo ng laro ng game nila para mas tumaas yung ads nyo. Tumaas yung ads ng tinatawag natin na ito, yung eligibility, whitelist eligibility ads. So, ayan, no? Proceed tayo sa laro. So, first thing, kailangan mo mag-login. If may makikita kayong ganyan, pumunta lang kayo or if naranasan nyo itong ganito, is pumunta lang kayo dito sa mismong server nila, the beacon, which is ilalagay natin sa description yan, yung server nila. And then may makikita kayo dito, ayan, na Google form. If you're facing this issue, please fill out this form. Ayan nga yung your account does not qualify situation. So, pwede kayong dumirect dyan para makuha nyo or para ma-fill up nyo yung form nila. You know, if hindi naman kayo nakakaranas ng kahit na anumang trouble and nakapag-login kayo ng matiwasay, click the continue and then mag-proceed kayo sa mismong quest natin. So, yung gitna is makikita nyo, yan yung mismo main path na sinasabi or tinukoy ko kanina. And then dun sa baba, ito yung story and then mismo yung story at saka yung mismo isa pang path na kailangan daanan. So, mag-focus kayo dito mismo sa main path kasi dito, tataas yung ninyo, eligibility odds para sa whitelist. And then dito is makikita nyo chest. So, 400 points or 400 prestige points pa yung kailangan ko para sa susunod na chest na para mabuksan ko. So, sa chest is makikita natin yung mga loots na nakuha natin per chest na na-open natin. Meron din tayong referral link na ilalapag mamaya para sa mga gustong gamitin yan or pwede nyo gamitin or kahit alisin nyo yung referral, okay lang din naman sa amin. Basta tuloy-tuloy tayo sa pag-angat, diba? And then yung side quest, tulad nga ng tinutukoy ko kanina, week 1 pa lang tayo, so ilalabas nila yung side quest nila, so week 2 pa, so stay tuned for more, no? Abang-abang na sa Discord nila for more information. And then dito makikita natin yung mga level natin. Pag na-reach nyo yung level 6, tataas na yung rank mo, magiging scout ka na. So, yun lang naman yung explanation na kailangan na hindi na sa mismong game nila. If meron pa kayong mga tanong, is i-drop nyo lang dyan sa mismong comment or direct kayo sa mismong Telegram group namin para masagot namin yung mga questions nyo regarding their game. So, yun lang, no? Salamat sa panonood and don't forget to subscribe and click the notification bell para sa mga susunod pa nating video. So, kita-kits sa mga susunod nating video, no? Salamat!